I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Sino sa atin nakakompleto ng 10 utos? Wala ni isa sa atin. Marami akong mga experiences din. Na-abuse din ako ng isang bading. Hinila ako niyan sa isang iskinita. Pinaresign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will make you fishers of men. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-youthie. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show at bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin ang ating mga masugid na mga subscribers natin, mga followers, viewers. We have more than 198,000 subscribers na po. Kaunting kembot, 200,000. And kaunting reminder, kapag malapit na po tayo mag 200,000, kapag nasa 199,000 subscribers tayo, meron po tayong mga fun and games and celebration, pa-premyo, at syempre our way of giving back. So meron tayong mga exclusive youth t-shirts na magiging prize. So abangan nyo po yan, no? Sa ating episode ngayon, ito po ay viral. Actually, dapat po ay ibang episode ang ating bibigyan ng reaction ngayon. Pero dahil nga po ito ay patungkol din sa relihiyon, patungkol po sa paniniwala, ayan, tsaka may mga nagsisend po sa atin sa Facebook, Sir, what is your opinion about this Aragon issue? So ating papanoorin in full, no? Hindi po tagpi-tagpi, hindi po chop-chop. Ating papanoorin ng buo ang interview ng Bana. Bana, ibig sabihin asawang lalaki. Ang Bana ni IZ Trazona Aragon. Naging issue po yan dahil si IZ po ay dating member ng Sex Bomb Girls or Sex Bomb Dancers at sinasabi na merong pagtutol, no? Dahil sa paniniwala kung kaya hindi na sumasama si IZ, hindi na nagpa-perform, and only recently na nakasama siya sa pagkanta ng 17 sa stage pero hindi na talaga siya pinapayagang perform ng kanyang Bana. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization, at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, hindi ko po alam kung ano po yung reliyon o kinaaniba ni Alex Aragon, but what I know is malakas yung kanyang conviction sa kanyang paniniwala and may mga parang controversial siya na mga nasabi about homosexuality and even yung faith, or even against sa sex bomb. So curious po ako sa kanyang mga pananaw, sa kanyang mga sagot sa mga tanong. Dito daw po sa palabas na Jigo Live ng Abante. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. At kayo po'y nakatutok sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, kasama natin ngayon kauna-una ang Starstruck Avenger na si Alvin Aragon. Live po hindi po to online, hindi to Zoom, di Messenger. Alvin, welcome sa Jigo Live. Kamusta po? Thank you, Jigo, for inviting me here. Hello po sa inyo, sa mga nanonood. Yan, anyway. Talaga naman kami nagpapasalamat kasi alam ko marami ka ring ginagawa, no? Talagang nasingit mo ang ating medyo late na schedule ng ating kwentuhan ngayon kasi actually naging taga-subaybay rin ako ng mga contents mo kaya sabi ko why not na invite ko si Alvin since magkaibigan naman tayo sa social media, no? So before natin pag-usapan yung ito nga, yung sa content, yung pagiging malapit mo sa Diyos, preaching the Word of God, balik tanaw muna tayo ng konti. Nung ikaw ba yung bagets, Alvin, ano ba yung mga naisip mong maging paglaki mo? Yung mga nilaro mo, mga pinapanood, ano ba yung mga nostalgia para sa'yo? Well, bata pa talaga ako. Mahilig ako sumayaw. Mahilig ako umarte-arte sa classroom, sa school namin. Mga plays, mga ganon, no? Sa school namin. So, gusto ko talagang mag-artista. Kasi lahi namin yun sa mga Aragon. Ang mga Aragon ay meron talagang bloodline, mga talent, skills na artist. Si Kuya Ed Aragon. Yung mga paintings niya nasa Yuchenko Museum. Wow! And Ricky Aragon, siya ay isang director, mga commercial. And also, ang lolo ko, si Julian Aragon, ang tatay ng aking tatay, ay ano rin siya, artist and designer. Wow! Siya nga ang pinsang buo din ni First Lady Manuel Quezon. Grabe, no? Aurora Aragon. Ayan. So, related kami kay Lola Aurora. And also si Doktora Gloria Aragon, ang personal doctor ni Mrs. Imelda Marcos. Grabe. So, ito po yung family namin. Sa side namin, maraming artists. So, yun, bata pa lang ako, mahilig ako sumayaw. Natutuwa ang mga kamag-anak ko sa mother side kapag sumasayaw ako.
Pag may gathering, automatic kasali ka na. Of course, Oo. ano din, pasaway din. Oo. Matigas din ang ulo. So talagang laging nasasaway, napapalo din ako ng aking tatay na si Manuel Angeles Aragon. Oo. So, yun po ang aking buhay. Napagdaanan mo rin yung mga napalo, yung mga batang 90s kasi ganun di ba? Correct. Literal na may mga palo. How about yung mga pinapanood, mga nalaro mo, ano yung mga na-experience mo way back then na ang hirap na rin ibalik sa ngayon kasi iba rin kabataan, di ba? Iba rin mga kinagis na nila. Maganda yung yung mga nagba-black 1, 2, 3 pa kayo, nagtataguan kayo. Taguan, yung mga bansak. Bansak, oo. Iba, talagang face to face, meron kang nabibuild na relationship. Interaction, di ba? Oo. Ngayon, iba talaga yung panahon. Real Iba talaga. yung every morning, gigising ka, nandiyan na yung mga tropa mo. May tinatawag ka na sa gate. di ba? Oo, correct. So, yun yung mga experience natin. Oo. How about yung mga pinapanood? Mga nalala mo lang na paborito mong sinusubaybayan? Mga Paborito ko yung cartoons, mga ano? Ghost Fighter. Yan, oo. Sino paborito Flame of mo doon? Rega, of course. Si Vincent. Ayan. Ginagaya mo pa, may dragon. Ako si Dennis. Samata, no? Oo. Diba? Halaman, si Dennis. Yun Correct. po, yun. Anyway. Oo, yun nga, di ba? Talagang ang sarap sa feeling na, kumbaga, we had a great childhood run na sa madaling sabi na pwede mong i-share sa mga next generation. Napagdaanan namin to. Nung araw, walang internet. Kung ano yung time slot ng papanoorin mo, bahala na, habulin mo sa TV. Oo, talagang hinahabol natin. Hindi mo mare-replay eh. Oo, ngayon kasi, kung kailan nila gusto, Oo. sige, ngayon lang ako may time, panoorin ko. Correct. Talagang pag uwi sa school, gusto mong Pinaghihirapan. habulin eh, no? Yung Lalo pag slam ending dunk. yan. Oo, grabe. Grabe yun, no? Priceless moments. Pati sa music, alala ko, yung FM, o kung ano wala ka pang cassette, halimbawa, wala kang budget, FM ka lang, yung tatimingan mo, yung paborito mong kanta, yung hahanapin mo. Yung, Ganon. Di ba pinipihit-pihit? Yung, Yun ang na-experience mo yun. yan, Parang no? Hindi ko yun na... Hindi, ano kaya ito? Baka may sarili ka na mga cassette nun eh. Kaso nga lang ang problema sa cassette, isang kanta lang yung gusto mo, pero bibili mo yung buong album ng Sige, di ba? Correct. Alam ko yun. Buo, no? Hindi mo naman gusto yung iba. Gusto yung iba, Isa lang isa yung lang. gusto mo. Grabe, yung mga Correct. struggles doon. So, pag-usapan na natin, Alvin, kasi right now, di naman na lingid sa kalaman ng mga kababayan natin na sobrang malapit ka na ngayon kay Lord. Nung way back, nung panahon na hindi pa ganun. Kasi hindi naman all of a sudden, dahil malapit ka, baka nung bata pa siya, talagang ganun na. Malapit na sa all of a sudden. I know there's a story behind it. Or Correct. ano ba yung buhay ni Alvin before ka naging sobrang malapit sa Panginoon? Nung 9 years old kasi ako, namatay na ang tatay ko. Oh, sorry to hear that. Of course, na una yung nanay ko nung 5 years old ako. Tapos tatay ko hanggang 9 years old. Tatay ko naman namatay. Tumira na ako sa mother side, yung mga kamag-anak namin. Oo. So, Lola, tita. ako, naging ano talaga ako, malikot yung kamay ko, kinukupitan ko ang lola ko. At yung kapitbahay namin, kinukuha ko na rin yung gamit nila. Naging magnanakaw ako. Pasaway, parang ganun talaga, oo. Tapos, mayabang na din ako sa school. Naging mayabang ako. And also, So you mean to say na parang for example may mga trip away, parang nai-involve ayan, ka ba? violente Mga ganyan? ako. Nakikipag-suntukan ako. Ganun ako. Wala akong respect sa mga matatanda. At mahilig din akong maligaw-ligaw na. Yung ganon. Chicks. And also, marami akong mga experiences din. Na-abuse din ako ng isang bading. Hinila ako niyan sa isang eskinita. Grabe. Tapos, siguro mga 12, Ibata ka pa nun, mga 10, mga 10 years Oo, old ako na. medyo kung malaki yun, medyo wala kang palag kung sakali. Oo, di ba? Mga ganon. Oo. Ngayon, may mga ganun akong experience before. Tapos, nung napasok na ako sa showbiz, nabitbit ko yung ganung ugali. Kasi dati, pasay lang. Oo. Bad boy. So far, yung flow naman po na pag-uusap, parang magkaibigan lang, ano? I like how Jigo is handling this. Well, in a way, tandaan niyo po kasi sa interviews, ayan, tip po sa mga nag-i-interview, ha? So, this is just based on my own journalistic na experience and background. So, kailangan po kasi you make the guest feel more at ease, kumbaga, ano? Dapat nakarelax siya. So, one of the most common things na hindi na kinakailangan ma-pressure ng isang tao is talking about his life, especially his happy memories or happy moments. Pero ito, tumatawid na po yung diskusyon sa kung paano nag-start ano yung teenage life, and I'm sure matatouch din yung conversion story dito ni Alvin. Nagkamali pala ako kanina, sabi ko Alex, mga KO3. But also what is notable sa kanyang sinabi is yung kanyang experience no na siya ay naabuso ng isang bakla when he was still a minor, 10 years old pa lamang po. So I wonder if this could be a kind of foreshadowing ano po na mangyayari mamaya as this interview plays on. So anyway, let's continue. Maliit lang yung Community. yung mundo mo dun eh. Pero nung Starstruck kasi pumasok, 14 years old ako nun. Napasali ako. Year 2003, if I'm not mistaken. Yeah, tama.
na-overwhelm din. Ang daming nanonood, pumutok. Tsaka kayo yung una nun eh. Unang Oo. reality search ng artista eh. Nabitbit ko yun, yung mga ugaling yun. Mas yumabang ako. Ang dami kong experience na ngayon sa mga babae. I committed sexual immorality. Kasi kumbaga parang dating malakas na yung kasi charisma or dating mo nung hindi ka pa sumasali. Nung sumali ka mas lalo because of the Oo, star yun, ganon. factor. Parang Na-amplify. ganyan. Kasi nakakarinig ka ng mga pinipraise ka. Masarap kasi i-praise eh. Pero kapag hindi mo natutunan kasi yung mga bagay-bagay na hindi ka naman Diyos eh, ba't gusto mo pinipraise ka? Oo nga Parang naman. ganon. Ngayon, nabitbit ko yun. Naging malikot pa rin kamay ko kahit artista na ako noon. Oo. Kapag sa bar, kunwari, di ba nagsasayawan sa, siyempre madilim. Kumbaga parang Yung natitake mga bag- advantage mo yung mga nilalagay nyo lang dyan ha. Parang ganun. So bubuksan ko yun. Kinukuha ko sila ng wallet nila. Tapos, so ganun ang aking buhay noon. At wala ko respeto. Tsaka pag nagalit ako, talagang full bent yung galit ko. Ang manager ko, nadidisrespect ko, si Tom Adales. So, ganyan ang aking nakaraang buhay. Grabe, no? Kasi titignan mo kasi the manager self, siya na nga yung parang tutulong sa career mo. Pero ikaw parang fearless ka, walang manager. Parang Yung ganun. gano'n. Pag kunwari may napag-uusapan na disagree ka, di ba? Mabilis ako magalit. Yung gano'n. How about yung mga fellow na mga kasama sa showbiz? I mean, may mga times ba na kumbaga nakakakwento ka rin? Oo, nakaaway kayo Pampaaway. mga. Si Mark Heras, nagkaaway din kami yan. Oo. Si Anton De La Paz, nag-aaway kami. Si Tyron Perez. Ayun, medyo, pag nakaaway kayo, medyo takot ako doon kasi bibirahin ka talaga. biglaan siya, oo. Yung gano'n. Ngayon, mga nakaaway ko yan. Si Gio na, mayroon kami mga, si Rainier, minsan hindi kami Goods, okay din. oo. Ganon. Kasi ganon buhay ko eh. Oo. Nung nasa Pasay pa lang ako eh, palaaway ako eh. Yung ganon. Grabe, no? So, itong mga panahon na to, is there a time na parang napagod ka? Na parang ayoko nang may kaaway? May na-feel ka bang gano'n? Hindi, O natuto pa ako mag-drugs eh. Nung napasok ako sa showbiz. Isa pa yun, yung culture. Yung influence. Nai-invite ako sa mga, kunwari may DJ na pupunta dito. Kunwari, kunwari si Chicane, yung mga satisfaction, mga Benny Benassi. So, natuto akong mag-ecstasy dyan. Natuto akong mag-cocaine, natuto akong Mga high-grade po mag-drugs. na mga oo. ganyan, no? So, nung na-experience ko yun, dumating yung time, meron din akong ka-relationship na Jamming. na babae Oo. na iniwan ng asawa. Oo. So, siya, nakarelasyon ko. Pero still adultery kasi married pa eh. So kahit hiwalay na sila, Oo, gets, iniwan, gets. inabandon siya eh. Kaya lang, anong nangyari, married pa rin eh. mukhang alam ko na to, pero nasa isip ko lang. correct. Oo, yun. Until 2009, yan, yung kinukwento ko nga sa pastor, na sa Holiday Inn yun eh, kinorek ako ng isang Christian, si Guy Gonzalez. Sabi niya, mag-repent ka, mag-sorry ka kay Lord, kasi mali yun eh, yung relationship na meron. Pero paano ka napunta doon sa Victory, sa Victory, yeah. Ortigas. May nag-invite ba may sa'yo? nag-invite sa Ayan, akin. yan, paano yan? May nag-invite sa akin ng mga Victory pala sila. nagne-networking. Okay. Oo. Ang grupo nga yan ni AM, yung founder ng Barley. Yan. Anong pangalan? IM. Parang gano'n. So malaking grupo yan. Yung isang girl doon, may anak, si Sarah. In-invite nila ako sa Victory Ortigas. Pero noong time na in-invite, tanong ko lang, para makasundan ko yung pattern, no? Single ka nito? O karelasyon mo ba? Single yun? pa ako. Okay. Wala na kayo nito yung inabandon? Wala na? Ay, hindi. Yan Okay, yung okay. huling-huli na ka-relationship ko. Okay. Medyo tumalon lang So ako. after nung relationship nyo, naging single ka na for quite so long? Mas nauna to yung nagpunta ako sa Victory. Tapos sinama ako sa 17 ni Joy Cancho. Tapos nakilala ko si IZ. Siya yun, yung inabandon. So wala siyang Okay. Kaya lang, still married pa rin. Oo. Kaya nag-anal yan eh. Ayun. Iba yung nasa isip kong baka na-link lang siguro yun. Oo. Yung medyo higher yung age sa'yo. Meron kang tinutukoy. Oo, Iba yan. ba yan? Iba ba yan? Oo, nung 15 years old ako. Yun 16. nga. Oo. Parang yung pala, iba pala yun. Iba pa yun. Dumaan Yung lang sa story. face lang ng buhay mo yun. Oo, dumaan lang sa pace ng buhay ko yun. Okay. We're So, talking ito about yung mga- Ines. Yeah. Oo. Correct. Hindi ko lang mabanggit kasi baka mamaya, mali pa na kasi matagal na yun eh. Correct. Here so far, I appreciate him, Alvin, in being so honest. And, well, medyo nakatakot na mag-mention ng mga
mga names, but she was saying these names. Sometimes po kasi mga ka-U3, well, nasa personality din. For people who are not afraid to tell the truth, it is easier for them to just say all the information, recall the events. Kasi sabi nga po nila, di ba, na yung pagsisinungaling, dun actually yung mas nakaka-drain, mas nakakapagod kasi kinakailangan pa mag-isip kumpara sa kung ano talagang tunay na nangyari, ano talagang tunay na version ng katotohanan na meron ka. So, isa din sa mga bagay na tinitinan ko mga ka-youth is ang kanilang body language, So, kinesics yan, ang tawag natin kinesics. And napapanood nyo rin po, yung body language, very stiff, Very stiff po si Alvin. Samantalang yung interviewer, relax lang, Medyo nakasandal ng kaunti to his left. Si Jigo trying his best to make the guest feel at ease, kumbaga, And also, if you notice, follow no crowd. Ayun, nakasulat sa kanyang t-shirt dito. Anyway, let's continue. Mamisikot natin yung mga tao Ayun. So, dumaan lang siya sa face Dumaan ng lang. buhay. Ayun. So, hindi, sabihin, naging makulay din yung yung showbiz industry. Na kumbaga, marami ka Matagal ako nakilala, di ba? Kasi Oo. kinontra kami ng GMA, natapos ang Starsack. If I'm not mistaken, 2004. Kinontra kami ng 5 years. Tapos, nirenew ako ng GMA ulit na another 5 years. Basta So, until parang a decade ka palang until 2015, nag-work ako sa GMA. Tapos, Christian na ako noon kasi 2009 ako naging Christian. 2009. Medyo tingin ko nililid na ako ng Lord sa ibang direksyon. Path, yeah. Kaya sabi ko, sige Lord, kung iba, sige, medyo hindi ko tinatanggap yung mga projects pag may dumarating. Kasi tingin ko iba na Nilid ako ni Lord sa depressed area. Pumupunta ako sa mga nakatubog na bahay dyan sa coastal. Kapag dumadaan ka dyan, papuntang South area. Kawit, Oo, correct. papuntang Ternate. Yung malapit sa pang Uniwide ba yun? Coastal Oo, Mall? merong mga depressed area dyan. The Lord led me na pumunta sa mga ganong lugar. Anong ginagawa ko? I share the gospel, the love of Jesus. I share my testimony. I build relationship with them. I saw their lives. Naisip ko nga, alam mo yun, magandang pumunta doon. You know why? Ikaw na ang ganda-ganda ng buhay mo ngayon, nagre-reklamo ka. Doon mo Minsan, ma-realize yung important. Hindi ka kontento, ganda ng watch mo, may kotse ka, pero hindi mo nakikita, merong mas malala ang sitwasyon sa'yo Oo, tapos ikaw Pero- kulang pa sa'yo yun, di ba? Correct. Parang ganon. Pero alam mo, pag pumunta ka sa ganung lugar, sa depressed area, sa squatters area, meron silang problema, oo. Pero makikita mo, kontento, masaya lang yan, basta may breakfast, lunch, dinner. Saka walang may merienda. sakit, di ba? Pagkain, Oo. May mga sakit, merong mga wala, pero yung joy, yung smile nandun. Genuine talaga. Oo. Na mabibless ka, na ikaw nagre-reklamo ka, samantalang- nakakondo ka na. Oo. Oo, pero hindi mo alam, alam mo ba, may friend ako doon, si Albert Hidalgo. Ang bahay niya, ang ilalim, kasi nakatubog sa Oo, tama. puro basura. Wala nga CR Pag sumi-CR Doon sila, na sa tubig, sa baba. may breakwater kasi yan sa Cavite City. Pupunta lang sila doon, yung malalaking bato. Doon sila, alam mo na, doon sila Sarili-sarili pumupupo. na, no? Grabe, Diba? no? Oo. Makikita mo na you are blessed. Kaya ako pag ako nasa CR namin, thank you ako kay Lord Lord, thank you, meron ako inidoro. Tama, Maayos yung pagdudumi ka, May plus, maayos oo, Diba? tama, hindi ka mahirapan. Nagte-thank you ako sa bubong ko. Bakit? Kasi nakita ko yung buhay nila doon. Pag umuulan, pasok ang tubig So parang hindi rin nakabahay, parang ganon, di ba? So, punta ka doon. Makikita mo kung gaano ka ka-bless. Tama, oo. I thank God na dinadala ako ng Lord doon. Para may ma-realize tayo, Oo. may ma-share tayo, di ba? At syempre, sa mga viewers natin worldwide, maganda na po ang ating usapan ha, with Alvin Aragon. Magbe-break muna tayo para sa mas malaliman pang usapan sa pagbabalik ng Jigo Live. At tayo pinagbabalik sa programang Kwento Mga Bida. Ito po ang Jigo Live. Kasama pa rin natin si Alvin Aragon, mga kaabante. No? First half pa lang ang ating nagkwento kanina, pero malalim na. No? Kung wala lang break, tuloy-tuloy na yan hanggang ngayon. Pero syempre, nag-break tayo mga kaabante. So simulan na natin ang ating kwentuhan sa ating second half. Patungkol medyo malalim na itong usapan natin. No? Itong, kumbaga, yung, yung buhay mo ngayon na mas lalo kang napalapit sa Panginoon. Syempre, Faith. malapit ka na sa Panginoon. Iba na rin yung mga perspective mo. Marami ka ng bagay na isinaalang-alang. The decision making itself, yung pattern ng buhay mo as a family man, paano nangyari to? Jigo, nung 2009, March 13, kinorek na ako ng friend ko na nung nakilala ko sa Victory Ortigas, dinisciple ako na i-repent ko yung kasalanan ko. Nag-repent ako, nag-sorry ako sa Lord, humingi akong tawad. Umiyak ako, yan nga yung sinabi ko kay Tito Boy sa pasto.
Then I felt the forgiveness of the Lord Jesus. Parang nahipo nadama talaga yung ko. puso Then mo. I decided to read Bible. I want to know the Lord. I want to know Jesus. Then I read the Word of God, Romans 6:23. I understand that verse. The wages of sin is death, but the Is gift death. of God is eternal life in Christ Jesus. When you say sin, in Greek word kasi, ang tawag dyan, hamartia. Ibig sabihin ng hamartia ay missing the point. Okay. Parang magda-dart, hindi ka nakaka-bullseye. Yung mataman yung Ibig target. sabihin, hindi tayo hindi natin naaabot ang pamantayan ng Diyos. Ano ba standard ng Diyos? 10 utos. Sino sa atin nakakompleto ng 10 utos? Wala ni isa sa atin. Tayo, bagsak doon. Ngayon, considered sinner ka. Oo. Ngayon, the wages of sin is death. When you say death, in Greek word, they use thanatos. It means separation. Hiwalay ang presensya ng Panginoon sa atin because of our sin. And dalawa kasi ang separation na mangyayari. If you don't want to believe in Jesus until you die, you will spend eternity in hell. You will be separated sa presensya ng Diyos forever. Yun ang mahirap doon. No? Yes. Pag hindi ka nag-repent, Oo. doon talaga yung bagsak mo. Wala Correct. nang balikan yun. Oo. I mean, kahit magsisikap pa during the time na nandyan Wala ka na. Wala nang bawian. Oo. no? Walang grace and mercy dun. Ang makikita mo sa hell, justice ni God. Ang mahirap kasi sa atin, ang gusto mo lang yung attribute ng Diyos na loving. Inaalis mo yung justice. By the way, hindi si Satan ang hari sa impyerno. Diyos ang gumawa ng impyerno para itapon si Satanas doon. At yung mga ayaw manalig kay Kristo. Ngayon, Jigo, buti na lang may BUT. Transition sa good news. Ano yun? The gift of God is eternal life. God will give you eternal life. Doon sa eternal life, no sickness, no poverty, walang death, So yun yung parang magiging goal, no? wala nang Oo. sin. Gift yun eh. Paano mo matatanggap in Christ Jesus? Bakit kay Jesus? Kasi according sa Bible, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kailangan ng dugo. Kaninong dugo? Dugo ni Jesus. Namatay. Wasak ang likod. Binoon ng koronang tinik. Namatay sa krus. Ikaw dapat nakapako. Kasi ikaw nakikiapid sa hindi mo asawa eh. Oo. Ikaw nakikiapid sa kapwa mo lalaki. Ikaw dapat mamatay dun. Ako magnanakaw. Ako mayabang. Ikaw mamatay dun. Pero look at the love of Jesus. Ako na lang anak ang mamatay kasi mahal kita eh. Yun ang ginawa ni Jesus sa cross. To save the Yes. humanity. Oo. To those who believe will receive forgiveness and will receive eternal life. Look at the thief, yung katabi niya. Bago lagutan ng hininga, sabi niya, Jesus, remember me. Kasama mo ko. Yung Kapag ba- naghahari ka na, sabi ni Jesus, today, you will go Kasama with natin. me in paradise. Walang ginawang kahit ano, nanalig kay Kristo, akyat sa langit. So, yun, when I understand that, Gio, Lord, love mo ako? Ako dapat mamatay doon eh. Ang dami kong kalokohan ginawa eh. Kasalanan, oo. Pero ang tanong ko nga, Alvin, is Eto, hindi na ako nagnanakaw. Oo, from Because that I day on. understand that love. Pinorgive na. Hindi na ako nakikipag-sex sa hindi ko asawa. Oo. Hindi na ako nagdo-drugs. Binago ako ni Lord. Grabe, no? Oo. Tinuruan ako magpakumbaba. Nag-pray ako, Lord, gusto ko ng asawa. Binigyan akong asawa na analdo, yung inabandon, si IZ. Nung na-anal, niligawan ko. Sinagot ako. Kinasal kami, 2012. Ngayon, Nakuha mo yung family na pinasal mo. kami. May nagbago na naman. Kasi nung binata ako, desisyon lang ako ng desisyon kung anong gusto ko. Pero this time, may asawa ka, you are the head of the family. Yan ang gusto ng Lord eh. May gobyerno sa isang pamilya. Oo. Maliit na gobyerno. Sa isang gobyerno, merong head. Ang babae, sabi sa Bible, the wives must submit Submit. to the husband. Ang mga anak, dapat din, they obey their parents. Correct. Hindi pa pwede magka-level. Hindi pwede kasi kung walang subordination na mangyayari, magulo ang pamilya. Sino magli-lead? Yung anak? Minsan nangunguna eh, pala desisyon yung anak eh. Oo, Bakit? mahirap nga naman. Mature ba yun? Marami bang experience yun? Kung yung asawa, hindi. Inayos ng Diyos ang family. Ang lalaki ang head. Sino ang leader ng lalaki? Eh di ang Panginoon. Kaya Ayun. it's very important that the husbands must read the Word of God. It is the Lord Jesus who will lead the husband.
a couple of years back, kung maalala niyo po, yung Kramer family nga, I've mentioned this too many times dito po sa ating channel, na kung saan yung nag-share sila ng isang parang diagram na yung head sa isang family is under ng kay Jesus Christ is the father, and may mga payong yan, and then the mother, and then the children, something like that. Which could be a challenge for others who think that it should not be gender-based, di ba? Kasi for others, they'll be asking, what if ang babae ang mas may education, ang babae ang may kakayahan, ang babae ang mas maalam? So would you leave it to the father who is not as wise as the mother? But if we believe what Alvin is saying here, it should be the man na parang kumbaga maging panguulo, isang maliit na gobyerno ang isang pamilya. And many more things though na gusto ko lang pong balikan sa mga nasabi dito ni Alvin patungkol nga sa kanyang background. So siya po pala ay naging Kristiyano noong 2009 at ang church niya is Victory po pala, I don't think na nabigyan na natin ng reaction ng isang preaching coming from Victory Church, mga ka-youth, or Victory Fellowship po ba? Tama ba? Yung name ng kanilang church. So please comment below sa mga members po ng Victory. Please comment kung kaninong preaching ang dapat nating pakinggan. But going back here, so Alvin is very direct, straightforward, talking about sin, what is hell even, and the essence of God having both grace and mercy and justice. So ang hell is part of God's justice. God actually created hell according to him. And my understanding is if you did not follow Christ, you did not live a Christian life, if you did not believe in Jesus Christ, then you will go to hell. So in a way, apparently it's very exclusive, which really makes me wonder, mga ka-youthry, kung ano pa po yung mga doktrina ng Victory Church na sana po ay ma-mention pa rito. Halimbawa, ang Victory ba, oneness ba sila? Or once saved, always saved? Ganun po ba yung mga doctrines ng Victory? So please comment below. Kapag yan, nilid ng Panginoon, magdidesisyon yan. Papaalam niya sa asawa niya. Ngayon, may wisdom ang mga babae. Han, okay yan. Pero ano kaya ito? Nag-uusap yung mag-asawa. Oo, correct. Tapos, at the end of the day, magandang wisdom mo, Han. Sige, ito ang desisyon ko. Then the wise must submit and the children will follow. Ayun ang maganda. In every right decision ng isang husband, apektado ang asawa at saka mga anak. Sa wrong decision, apektado din ang asawa at mga bata. Example, you committed adultery. Akala mo, ang maaapektuhan ikaw lang, pati asawa mo, pati mga anak mo. If you do what is right, pleasing sa Panginoon, may blessing yun. Ayun. May reward yun. Tama. Ibe-bless ka rin ni Lord, asawang babae at mga bata. Ganun ang patakaran ng Diyos sa Bible. Kayo na dapat sundin, Alvin. Kung bakit si IZ, ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, aakyat lang sa stage, kailangan pa ipag-pray. Tapos sinasabi nila, controlling ako, pala desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. And I read the word. And I see, actually, nire-respeto niya yung leadership ng husband. Lahat ng babae dapat ganun. Dito sa bansa natin. Kaya parang sa ibang bansa. sa masasabi natin, parang napakaganda na harmonious yung pagkasama ng family niya because of the mini government. Sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil din sa lalaking yan eh. Teka lang matagal nang wala si IC sa Sex Bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa sa Sex Bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IC. Pina-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will make you fishers of men. Nag-obey si IC doon. Kausap niya si Joy Cancio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Sabi ni IC, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin. I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Mali bang sex? Iisipin lahat ng bata. Ano yung sex? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Not girlfriend, boyfriend. At hindi dapat isipin ng bata agad yun. So, medyo, alam mo yun, iwas doon. Hindi pising yun. Hindi maganda impluensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Kasi hindi pa time para isipin nila yung sex kasi bata pa sila. Second, yung damit. Yeah. May damit kasing gagalangin ka.
Pero may damit na kita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at saka legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you already Adultery. committed adultery in your heart. So parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng babae pagtumitingin na yan, nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na seducing. Sige, sumayaw ka ng seducing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na seducing ang atake? Pag wholesome. Pag wholesome, maayos naman Masaya lang. masaya lang eh. Oo, di ba? Pero pag seducing, naku, iba nararamdaman natin. Alam nyo yan, men. Alam nyo yan, mga lalaki. So, umiwas si Icy doon. Bakit? Yun ang will ni Lord eh. Kaya matagal na. Sabihin, so matagal na. Matagal nang wala si Icy. Huwag mo kong sisihin na dahil sa akin. Kaya wala siya sa concert. It's her choice talaga. Oo, yun ganon. Kasi may nabanggit kayo sa akin off-air na parang ang dating sa isang interview, in-invite kayo. Medyo ayaw na niya. Pero dahil kayo na-invite, okay sa'yo. Parang mayroon talaga siyang part na parang ayaw na niya. Parang may gano'n, di ba? Yung round 1, round 2, round 3 na concert, wala naman siya eh. Bakit? Ang sagot ng Lord doon, sinik niya eh. Lord, do you want me to accept the offer of Rochelle? Ang devotion niya, no talaga eh. Bakit no? Yun ang gusto ng Lord eh, no. Bakit yung round 4, go? Ang purpose, to share the love of Jesus. Ayun, no. To the people. Kaya siya nandun sa concert. And the context itself sa mga di nakakaalam, no? Kumbaga, may part doon ng pag-akyat talagang nag-share si Icy ng Word of God, no? Word of God, talagang she shared the love of Christ. Okay. So kung nakapag-share naman pala si IZ nung 4th, why was it not done at the first round ng concert ng Sex Bomb or second round? Kasi the reality mga ka-U3, as a public performer for example, our presence alone inspires others. That's the reality mga ka-U3. At least my perspective dun po sa reunion po kasi I don't think na that was seducing at all. And they were not there to seduce people. They were there to celebrate more than 25 years kung di ako nagkakamali ng kanilang grupo. And honestly, sa pangalan po na Sex Bomb, kanta po kasi di ba po yun ni Tom Jones, the name stuck. I'm not trying to justify it, but I felt though that it's a little bit too much in saying that it's always about seduction. Kasi makikita mo naman sa konteksto ng reunion concert mga ka-U3, di ba? Hindi naman po yan cabaret, hindi naman po yan nightclub, ano po. So what I'm trying to say is a little bit confusing lang. Now why on the third round, why was it finally allowed? Kung ganun po, edi dapat black and white na lang. Kung ayaw sumama, edi totally wala, di ba? But then again, we have to respect mga ka-youth. This is his own conviction. Si Alvin po, nakikita natin, very honest sa kanyang perspective and sa kanyang faith. And for others, they may not feel comfortable hearing that. But honestly mga ka-youth, I think just the way that he says it is a little bit too direct na kumbaga hindi maganda yung pagtanggap ng publiko. Pero nagigets ko naman po. My understanding is pwede naman po kasing pag-usapan yan di ba? Na for example, in a particular concert, kakanta lang tayo ng 17, doon lang papasok si IZ. Or pwede na yung kanyang damit, medyo mahaba, hindi see-through or something like that. But then again, it all boils down to their religious preference po kasi yun ang gusto nilang mag-asawa and they're quite happy with it. Really, what can we say? Kino-compare pa ako sa asawa ni Sunshine na Vice Governor, sa asawa ng ibang Sex Bomb na mabait. Mabait daw sila kasi pinayagan nila yung asawa nila na mag-concert. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Di ba? Pero ang babaw naman. Yun nga. Ang babaw naman nun. Di ba? Ano bang suot? Ano ba yung suot nila? Ayoko yung asawa ko na nakatawel lang sa poster. Niligawan ko nga asawa ko simula 2011. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo. Mabait. Sinasabi nila, buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi eh. Dapat nga yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun.
Then, after all of this, Alvin, syempre yung nangyari na, nakakapag-preach na si IZ. Ano na yung mga naging outlook mo pagkatapos noon? I mean, ano yung mga naging realization? Ano ba? After nito, pati yung pastok. Thankful ako na lahat ng... Kasi ang daming bash ni IC. Oo. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash eh. Kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Ano point nyo doon? Okay? Totoo naman eh. Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged that Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one built anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell if you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. And other realization pa sa lahat ng mga overall na nangyari? After nyan, pastok, lahat ng bashers niya, nalipat sa akin. Parang gano'n. Ikaw yung napaginitan. Ako, okay lang. Bakit? Kasi umiiyak na asawa ko kakabash eh. Sabi ko, magsasampa na ba ako ng libel? Kasi talagang didimanda ko yung mga bashers. Kahit medyo mahirap hanapin yung iba kasi minsan kahit dami, yung di ba? pinakamatindi na lang, pipili na lang ako. Sasampulan na lang natin. Ano Yung sabi ganon. ni IZ? Di, ayaw niya eh. Ayaw niya. Ngayon, ako na yung binabash. Okay na yun. At least, naginhawaan na kahit konti yung asawa ko. Nakatulong na ako sa kanya kasi iyak nang iyak eh. Ini-email pa nga, mamatay ka na. Grabe. Okay, ang hirap So, sa paano kayo nag-uusap in times like this? Na parang yun nga, may mga email, umiyak That's a pa good siya. question. Pero syempre, you need to be strong, you need to endure all of the stones. Bashing. Kumbaga yung bashing, di ba? Paano kayo nag-uusap in times like this para maging matibay kayo lalo? Si IC kasi sobrang, of course, ang babae, very emotional. Oo. Ako naman, pag nakikita ko, nandun lang ako sa tabi niya. Ang mahalaga kasama niya ako. Tama. Masakit, nagpipray siya, umiiyak siya kay Lord. Tapos bigla na lang mag-open sa akin, umiiyak. Ayun lang, tatanong ko, gusto mo ba sampahan ng kaso? Kasi may cyber libel eh. Oo, meron na, yeah. Oo. Tumahimik eh. Sasamahan ko siya pag may sumba kasi tingin ko baka violent ito. At least I will protect my wife. Kung Ano man bigla nyo nangyari? sampalin, bigla nyo bading, babae, lalaki, gayet kay IC nung time ng issue sa anak niya. Tapos yung ayaw umatin ng round 1, round 2, round 3, binabash pa rin siya eh. Yan ganon. Ngayon, ako na binabash. So for you, it's mas madali lang. Okay na yan. Kasi bata pa lang ako, wala pang social media. Marami na akong bashing. Sanay na. Kumbaga, oo. So, I thank God na gano'n na rin ang nangyari. Ang hirap dito sa mga bashers, kasi yung pastok, di ba, sinabi ko, by God's help, I'm being faithful to my wife. Magpo 14 years na kaming mag-asawa. Wow, congrats, Di ba? I thank God for that. Naisip ko lang, si Paolo Contis, kasi nga may mga issue sa babae, si Aljur. Galit na galit kayo kasi hindi sila naging okay na husband. Ngayon, merong tao, okay ang ginawa sa isang wife. Pinapash nyo pa rin. Hindi ng babae, walang record na kung ano man. At tingin ko dito, wala, kung sino lang pinag-uusapan, gusto nyo lang batoy ng batuin. Yung ganon. Pero the good thing about that is kumbaga baka yun na yung trend ng kasalukuyang panahon. Kasi eventually baka in 3 weeks mawala na, malusaw na lang sila. Baka may mga ganun. Pero syempre kailangan din natin maging matibay talaga when it comes to that. Pero yun nga, yung wisdom, faith ninyo na talagang hindi kayo bumibitiw sa isa't isa in hard times like this. Mahalaga sa amin ang devotion. Devotion, hindi namin pinababayaan. Important. Kasi yan ang ginawa si Jesus. Ang daming nawala sa kanya eh. Nung nakapako siya sa krus, ano natira sa kanya? 7 last words of Jesus. Lagi siyang nagpe-pray nung nakapako siya. Anong mga nawala kay Jesus? Nawala ang parents niya eh. Nag-ministry na siya. Iniwan nga siya ng disciples niya sa Gethsemane nung ina-arrest siya. Nawala. Nagtakbuhan lahat yun eh. Binenta pa siya ni di ba? 3 years silang magkakasama. Binenta siya ni Judas. Nung nakapako. Alam mo ba, hubot-hubad si Jesus?
Inila yung damit niya eh. Nagpalubunutan yung kawal eh. Para kung kanino mapupunta. Hubot-hubad si Kristo nung nakapako sa krus. Walang natira. Alam mo kung anong hindi natira? Yung relationship sa Panginoon Diyos. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Father, I commit my spirit to you. It is finished. Alam mo yun? God's still praying. Jesus still praying sa mga tagpong ganon. Oo, yung So, ang parang lesson na. lang nun, Oo. ano bang hindi mawawala sa atin? Oo. Relationship sa Panginoong Jesus. As long as you have the relationship. If you believe in walang imposible. Jesus with all your heart, the Holy Spirit, when the Holy Spirit touches your heart, you will see Jesus Christ kung sino siya. Ayun. Then you will have restored relationship with the Father. Ngayon, hindi mawawala yun. Yung relationship, huwag mong pabayaan. Tama. Lahat mawawala. Status, pwede mawala. Asawa mo, pwede mawala. Ang mga anak mo, maraming pwedeng mawala. Pero kapag ikaw, hindi mo pinababayaan ang relationship mo sa Panginoon, Meron at meron matitira sa'yo. hindi magiging matibay ka. Si Job, nawala ang yaman. 10 anak namatay. Tapos, niyari pa siya ng mga friends niya. Oo. Pero Job, nagkasakit pa. Pero pray lang ng pray. Maraming masakit na nangyari. Pero, when you read the Job chapter 40, God restored him. Kinorek pa nga siya. Siya pa nga humingi ng sorry kay Lord. Despite of all the problems eh. Alam mo yun? Grabe, Ang hindi nawala kay Job, yung relationship niya. Nung namatay nga anak niya, biglang lumuhod, nag-ahit ng ulo. Kapag ikaw nag-ahit ka ng ulo nung It panahon means, na yun, oo. it means you still worshiping God. Hindi niya sinisi, Lord. Ba't nangyari sa akin to? Ayoko na nga sa'yo, hindi na ako magsiserve. Sineserve naman kita. Bakit binigyan mo akong problema? Hindi. Job still faithful. Jesus still faithful. Si Peter, pinako sa krus. Pabaliktad. Still faithful until the end. Si Apostle Paul, served the Lord. The whole, alam mo yun, ng buong buhay niya, pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Pinugutan ng ulo. Faithful pa rin until the end. Grabe. Si Lord nagbibigay ng strength sa mga totoong naglilingkod sa Kanya. Very well said, Alvin. Talaga namang pangdiinan yan, no? Sa mga viewers, although sobrang dami natin tututunan, no? Hindi lang po mind, heart, kundi soul natin, mga kaabante. Talagang marami na absorb with Alvin Aragon, mga kaabante. So pagbabalik natin, kasama pa rin natin si Alvin. So stay put lang kayo dyan sa programang Kwentong Mga Bida, Jigo Live. Okay, so before we continue your break time, so I appreciate actually Jigo sa kanyang pag-deal, no? Sa kanyang pag-interview. Hinahayaan niya na magsalita, magkwento si Alvin, and for me, I could really sense yung conviction, yung faith din talaga ni Alvin that he's very firm. Although in our modern society, of course, it's very natural. Ito ay maging cause ng, kumbaga, conflict, di ba po? Kaya normal po yan na pag merong conversion, for example, from Catholic to born-again Christian, from Catholic to Islam, or from Catholic to Iglesia ni Cristo, ay hindi po maiiwasan na magkaroon pa ng kaunting conflict dahil po, in a way, it kind of strains the relationship. Kaya nga po, for others, they would want na, as for me and my house, ayan, we will serve the Lord. So gusto nila na yung kanilang immediate nuclear na family, lahat dapat ng members, dapat ay magkapareho ng relihiyon. Pero yun nga, hindi natin kasi kontrolado talaga ang isip ng bawat isa. So kahit pa sabihin natin na a child grew up with this particular religion, na you were teaching him na dapat ganito magnobena, ganito dapat ang prayers mo, ganito magrosaryo. But that person would have eventually his own na pamamaraan, his own na perspective sa buhay-buhay. Even for others, different gender na preference, which is nangyari nga kay Izzy sa kanyang anak na pala, gay, no? Or drag queen. Yun yung nabasa ko sa mga news dati eh. Although just one thing na gusto kong sabihin sa sinabi niya kanina na sa Sodom and Gomorrah, so hindi po totoo yun, na burning pa po hanggang ngayon, is not true. And walang exact na location yan actually. It's just around Dead Sea. Hindi po yan talaga nila exactly mapinpoint kung saan yung sinasabi na pag-rain ng sulfur. Although technically dyan kasi sa area na yun, marami talagang sulfur and salt deposits, Although makikita mo na, I feel, he was hurt. He was hurt by the bashing of netizens, Makikita niyo naman sa body language niya eh. Pero I have to give props to him na he still accepted yung chance na ma-interview siya and masabi niya yung kanyang mga hinaing.
At tayo po nagbabalik sa programa Koto ang Bida Gigo Live. Kasama rin natin si Alvin Aragon. Alvin, since Hearts Days na, ano ang Hearts Days? Hearts Day na bukas. Ano naman nabibigay yung mga payo, no? O wisdom, advice sa mga couples natin, most especially sa mga head of the table, yung ating mga tatay, mga ganito, mga husband, para kumbaga mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. Ayan, sa mga kasal, ako, yan. mahalaga na mag-celebrate ng Hearts Day. And yun, mag-usap kayo ng tungkol sa sarili nyo. Meron kasing nagde-date ang pinag-uusapan, ibang tao pa. May nagde-date, pinag-uusapan, trabaho. Oo, mahirap yan. Kamusta yung may asawa mo? Han, kamusta ka na? Okay ka lang ba Ano yung talaga? iniisip mo? Bakit ganun ka mag-react? Kasi baka wala ng connection eh. Nawawala kasi yun sa sobrang kabisihan. Lalo kung pares kayo. So kailangan talaga mag-date. Nag-uusap. Kamusta? Okay, parang ayoko yung ginawa mo, Han. Alam mo yun? Oo. Yun, sa mga kasal. Tapos marami ng maganda na susunod na mangyayari. May-enjoy nyo yun. Sa mga girlfriend, boyfriend, Yan. mag-date kayo. Know each other deep. Yung malalim. Yan. Pero huwag kayong mag-sex kasi hindi kayo mag-asawa. Ayan. Ang sex, ginawa ni Lord inside marriage. Hindi girlfriend, boyfriend. Saka Fornication. doable, di ba? Kasi sabi mo nga nakapaghintay ka ng babago yung... Sa tulong yan ng pagbabasa ng Bible Ayan. at pagpe-pray. Oh, honest ako. Makakatulong yan. Sabi ko kay Lord, malapit ako matukso kay IC. Nung fiancé kami, Lord, natitempt na ako. Tulungan mo ako. Only the Lord will give you the strength to overcome temptation. Gusto ni Satan eh. Pag-commit ka ng sex without marriage, there is consequence nga lang. Oh. May consequence when you commit sex na hindi ka kasal. Yan ang ginawa ni Judah, anak ni Jacob. Gayahin mo si Joseph, anak din ni Jacob. Si Joseph, nung natitempt, tumakbo palayo. Ayan. Si Judah, trip niya talaga ng mga babae. Kaya lang, ang consequence, dysfunctional family. Dysfunction relationship Mahirap sa yan. family. Ang tama lagi ng adultery, sex, family. Magulo pamilya. So, Yun- yun ang consequence. Ganyan. Grabe, ang bigat. When David committed adultery, may asawa na siya eh. Namatay anak niya, mga anak niya nagrebelde, nag-away-away, nagpatayan. Yan gano'n. So, fear God. Oo. Hindi si God loving lang at merciful. Si God ay justice Yun. at holy. Pantay ang attributes niya. Hindi pwedeng gusto ko lang yung loving si God. Maintindihan naman ako ni Lord eh. Yun, pwede yun. Oo. Pwede ko namang gawin siguro to. Ay, huwag mong tanggalin yung justice. Kompleto ang attribute niya. Correct. Sa mga live-in partner, may time pa. Mag-sorry kay Lord, mag-repent, tapos huwag gawin talaga mga ayaw ni Lord. Tapos, Mga tatay. kapag kayo, sa mga tatay, hindi po ako perpektong asawa, hindi rin ako perpektong father. Marami rin ako mga shortcomings. But nakokorek ako. Kanina lang nag-Bible study kami. Nag-sorry ako sa mga anak ko. Sa mga, minsan mabilis ako magalit. Nag-sorry ako sa kanila. It's good, humingin sorry. Importante Sa mga yun, anak. no? Oo, You're mag-sorry teaching sa them anak. humility. You're teaching them na kapag may kasalanan din sila, mag-sorry sila. Okay? Correct. So, yun, love your children. Yun lang. Grabe. Oo. Talagang marami tayong natutunan na kay Alvin, mga kaabante. Talagang Glory to God. kung pwede pang ma-extend, no? Siguro talagang feeling ko meant to be talaga na matuloy itong ating no? Kahit overnight lang natin pag-usapan. Thank you, Gigo, yeah, for oo. inviting me. Sabi ko na nga ba, at kumbaga more than to say na-expect ko eh. Kasi I was thinking of a very small talk, simple lang. Hindi ko alam na ganito sa kalalim. Marami tayong matututunan, marami tayong malalaman, di ba? Talagang kailangan na kailangan dito ng ating mga kababayan, definitely. Okay mga ka-youthies, dyan po nagtatapos ang very viral, ayan. Pero ang atin pong ginawa, hindi po yung mga viral na mga putol-putol. Pinanood natin ng buo yung kanya pong interview guesting sa show nga po na Gigo Live ng Abante. And mga ka-youthie, hindi na po ako magbibigay pa ng parang closing statement dahil the last time po tayo ay nag-post sa ating Facebook page and Usap-Usap University sa Facebook po ito. And ito nga po yung na-share natin na larawan mula sa ABS-CBN, yung statement ng Bana, asawang lalaki ni IZ Trazada
Trazona na si Alvin nga. Sino ang nagpa-resign kay IZ Trazona sa sex bomb? Ang Panginoon. Noong naging Christian si IZ, pinag-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IZ, "Come follow me. I will make you fishers of men." Nag-obey si IZ doon. So mga kayuthi, babasahin ko po ang inyo pong mga komento. Ayan. So sabi ni Carlo Mikhail Magno, tama ginawa ni Miss IZ. How do you read this? Jefune? Kalimpong. Kaisipan ng laman versus kaisipan ng espiritu. Mas okay na mambash ka ng mga tao kesa magalit ang Diyos sa iyo. Salamat sa Diyos. Sabi naman ni Wayman Albarico, di mo ingatan at gabayan nawa po sila ng Panginoon. Maghari nawa ang kapayapaan sa isa't isa. Marvin Ramos, may malalabag kasi na utos ng Diyos kung magpapatuloy. Brother Ray Saluria, tama po yung ginawa niya at may basihan yan sa talatan ng Biblia. 1 Timothy 2:9, 2 Peter 2:14, Matthew 5:28. Sabi naman ng ating loyal na follower na si Ma'am Roshedan, naging maintriga itong payag niya lalo na sa mga kababaihan kasi naging manipulative at controlling ayon sa marami. Sabi naman ni Sahero Mateo, sa totoo lang po tama naman siya pagdating sa tamang pananampalataya, pero ang problema lang, karamihan hindi naman sumasampalataya. Meron din sumasampalataya daw sila pero pinipili lang nila, gusto nilang paniwalaan. Kaya mababash talaga siya ng makasanlibutan. At kasama yan sa pagsunod kay Kristo, kukutsain ka ng mga tao at kapag sumunod ka sa tunay na Kristo, maaaring maging kaaway mo ang sarili mong pamilya, mga kaibigan mong mga kaamag-anak. Huwag mong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. And dito naman po sa kabilang side, eto naman yung ating post sa ating YouTube channel naman po. Ano yung post? Dalawa po so far yung nag-comment dito. Si Mamiya TV, I don't see any problem with that. Tama naman ang sumunod sa Diyos, choice nila yan. Samantalang itong user naman po na si Polydeuces12, totoo naman yun. Alam natin ang outfit ng sex bomb ay masyadong revealing kapag sumusunod ka na sa Diyos at ikaw ay Kristiyano, isusuko mo na lahat yan. Deadman na lang sa mga bumatikos kasi karamihan sa kanila walang alam sa salita ng Diyos. Tingnan nyo yung mga pumupuna karaniwan for the content, ginagatasan lang ang issue. Style nila yan. Lahat sinasakyan nila para kumita, pinapainit nila kahit wala namang mali. Mapanganib mga ganyang klase ng tao. Ayan. So mga ka-U3, both sa YouTube natin sa post, nandyan po yan, pwede kayong mag-comment pa, or sa Facebook. And as to yung aking perspective, nasabi ko na po kasi kanina, at saka medyo hahaba na po pag uulitin ko na lang. So sana po ay sinamahan nyo po ako from start to finish. And if you like these kinds of contents, you already know what to do. Watch that video over there. Marami pa tayong mga interview perspectives ng mga videos dyan. Playlist over there. Subscribe kapag hindi ka pa subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.